Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning Luzon, Visayas, Mindanao. 4:59 ayon sa Philippine Standard Time. At kumusta po ang gising nating lahat? Well, para po sa mga kababayan nating inuulan dahil sa low pressure area na nasa bansa ngayon, huwag po kayong mag-alala dahil ngayong umaga, sabay-sabay po nating aalamin ang latest development hinggil sa nasabing weather disturbance nang sa gayon, tayong lahat ay makapaghanda at makaiwas sa panganib. Live mula rito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito po ang Panahon TV. Nangunguna sa paghahatid ng ulat panahon, araw-araw po yan mula Lunes hanggang Linggo. Ako po yung weatherman, Harry Bayona, makakasama nyo ngayong Tuesday, January 14, 2014. And we're also live via online streaming at www.ptv.ph. Sa parehong araw na ito noong taong 1943, isinilang si Shannon Lucid, isang American biochemist at astronaut. Isa sa pinakamahalaga niyang kontribusyon sa kasaysayan ay ang kanyang pagsistay sa Russian Space Station na mere for a record-breaking 188 days noong 1996. At mga kababayan, 67 araw na nga po lumipas simula nung tumama sa bansa si Bagyong Yolanda. Matindi ang epektong iniwan nito sa sambayan ng Pilipino pero hindi nawawala ang pag-asa sa ating mga kababayan na darating din ang araw, malalampasan natin lahat ng ito. At napag-uusapan pa rin si Bagyong Yolanda, atin ang silipin ang updates mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Mahigit 6,000 katao na ang naideklarang patay habang mahigit sa 28,000 na ang sugatan at mahigit 1,000 naman ang nawawala. Yan ay kaugnay pa rin ng pananalasa ni Bagyong Yolanda sa bansa. Sa kasalukuyan, umaabot na sa mahigit 3 milyong pamilya ang naapektuhan ng bagyo. Ito ay katumbas ng mahigit 16 na milyong katao. Dama pa rin ang pinsalang iniwan ni Bagyong Yolanda lalo sa mga ari-arian ng ating mga kababayan. Umaabot na sa mahigit 1 milyong tahanan ang naiulat na nasira. At sa ngayon, umaabot na sa mahigit 36 billion pesos ang halaga ng mga natupok na agrikultura at istruktura. Limitado pa rin ang operations ng Tacloban Airport pero sapat naman na umano ang supply ng tubig sa Leyte. Na-restore na rin ang cellular services at signal sa mga lugar na tinamaan ng bagyo. Nasa ilalim pa rin ng state of calamity ang buong bansa kung kaya't mas pinaiigting pa ang mga rescue at relief operations. At mga kababayan, sa ating pagbabalik, alamin po natin ang latest development hinggil sa LPA na ating binabantayan. Nasa na nga ba ito? May chance nga ba na maging bagyo ang nasabing sama ng panahon? Ang mga kasagutan sa pagbabalik ng Panahon TV.